Yo! What's up mga par? So ngayong araw na to, for today's video mga par, ang pag-uusapan natin ay tungkol na naman to sa mga epidemya na maraming taong nagbabalak no, nga mag-abroad sa Hong Kong, kung ano yung mga kailangang paghandaan. No? What if lalaki ka, gusto mo mag-abroad sa Hong Kong? So ano yung pwede mong paghandaan pagdating mo dito? Number one is katulong ka. Nandun ka sa bahay, lahat ng gagawin sa bahay gagawin mo. No? Hindi lang yan kung babae ka, ganun din ang gagawin mo. Kaya kung baguhan ka nga mag-abroad dito sa Hong Kong, huwag kang pumili ng trabaho. No? Kahit anong trabaho na ipagawa ng amo mo, gagawin mo. Hindi ka pwedeng tumanggi. Dahil pag tumanggi ka, nasa iyo yan. No? Baka i-terminate ka o etc. No? Pero kung baguhan ka par, no? Kung mapunta ka ng Hong Kong, kung lalaki ka o babae ka, pagdating mo dito, kahit makapagtrabaho ka ng isang buwan sa amo, mag-isip ka na kung anong meron dito sa Hong Kong nga mas malaki pa ang kita mo, no? So kami, ako dito, gusto ko lang sabihin sa personal ko, yung pumunta ako dito sa Hong Kong is ang ginawa ko talaga, nag-apply ako ng driving, no? Kasi nga, ito na yung pag-asa mga par, no? Yung trabaho mo sa loob, mahirap yun eh. Kasi tayong lalaki, hindi tayo tulad ng babae na lahat ng nasa loob, kaya natin to. Iba-iba tayo ng prinsipyo dun sa loob, no? Hindi natin kaya yung gawain nila. Hindi rin nila kaya yung gawain natin. May sarili tayong skill. So bilang isang lalaki mga par, no, kung pupunta tayo ng Hong Kong, so ano bang goal natin dito? Hindi lang pwede na pupunta ka dito para mag-apply ka lang sa Hong Kong, para mag-houseboy, para mag-gardener, para maglinis ng bahay. Hindi ko naman minamaliit yon ng gawain ng ganyan. Ang akin lang, kung ano yung meron dito sa Hong Kong, no? Yung may future ka, yung iniisipin mo may future ka, ano yung future na maging buhay mo sa Hong Kong na nandito ka? Ang pinaka-way dito mga par na hindi illegal, yung magdadrive ka. Yun ang pinaka-way dito. Kung bago ka sa Hong Kong, isang buwan ka pa lang, mag-isip ka na, no? Dahil pag dyan ka lang sa amo mo, walang mangyayari na hindi ka maging driver. Hindi ko naman minamalit yung sahod kasi normal talaga yun mga pare ba? So kung ikaw, nandito ka, magkano yung sahod ng helper ngayon at ikumpara sa mga driver ngayon? Mas malaki yung sahod ng driver mga par. Pero kung gusto mo na mas malaki ang sahod mo, mag-driving ka, men. Mag-driving ka, men. Wag mong isipin yung gasto, no? Yung malaking gasto, kung magkano yung gasto. Kasi in 2 months, babawi din yan. Mabilis na yan bawiin. Basta mag-aral ka lang mabuti, makinig ka, no? Sa mga nakakatanda sa'yo. No, wag niyong pupunta ka dito para maglakwatsa, no? Pupunta ka sa ibang bansa para magpasarap buhay. Hindi ganun yung buhay, men, no? Hindi ganun yung buhay ng bilang isang OFW. No? Pupunta ka sa ibang bansa para maghanap buhay. Pwes, dahil pumunta ka na para maghanap buhay, galingan mo na, no? Maraming opportunity mga par. Ang problema lang kasi sa iba nating mga kababayan, no, hindi nila ginagrab 'yon kasi iniisip na yung gastos, no? Yung gastos sa pagda-driving mga par, hindi yung biglaan. Padahan-dahan 'yon. Kung hindi man ka makapasa, okay lang 'yon. Never give up, no? Kasi that is necessary na 'yon mga par, no, na pag ano yung hindi ka makapasa, okay lang 'yon. Never give up kasi once na makapasa ka at porsigido ka, hindi mahirap mag-drive dito, madali lang yung daanan dito, maliit lang yung Hong Kong, no? What if nandito ka sa Hong Kong ngayon, comment ka kung nandito ka. Ang payo ko lang par, mag-aral ka ng driving habang nandito ka pa. Lalong tumatanda ka, tumataas yung edad mo. Minsan bata ka pa, nandito ka na. Kailan ka mag-aaral kung magsisibente ka na? No, hindi ganoon, no? Habang may pagkakataon mag-aral ka ng driving, mag-aral ka par, no? Promise ko sa'yo, marami kang matutunan dito pag mag-aral ka, no? Kaya wag matigas ulo, no? Wag mong anuhin yung IQ mo. At maraming salamat, no? Comment ka kung nasa Hong Kong ka. Like, comment, and subscribe. Chicken Pin out.